ka-partners, isang magandang araw at welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. So ang gagawin natin ngayon at papakita ko sa inyong video ngayon itong paggawa natin ng off-grid solar setup. So ito po ay maliit na setup lang po para sa repair room natin, para pang ilaw lang po. So itong setup na to ay yung gamit na panel nito 60 watts to 100 pwede na po. So ito yung ating DC MCB, yan. So itong mga breaker natin ay temporary lang po natin to ikakabit. So instead na ito ay 6 ampere ay 10 ampere yung nakakabit dito. Tapos ito ay instead na 16 ampere ay wala tayo. So ginagamit na natin to for switch. Okay, so mahirap kasi maghanap ng mas maliit na amperahe ng DC MCB. So umorder pa tayo at hindi pa na dumating. So ngayon ay temporary lang natin to. So ito meron tayong LBD tapos inverter. Yan ay 500 watts na inverter. So ito yung ECMCB po natin ay 2 ampere. Sakto na po yan. Kasi pang ilaw lang po ito at pang soldering iron. Okay, so may outlet tayo na tugang. Okay, so sa paggawa natin ng wiring, pag-install natin sa wiring, napakasimple lang po. Dito galing yung PV wire at nandito yung PV wire natin. Ito, saka ito yung positive. So yun o, punta yan sa ating panel. Okay, so ito na. So dito yung nakakabit, positive, negative. Yung ating DC MCB ay non-reversible. So ibig sabihin hindi makabaliktad. So dito yung panel at dito yung load side, okay, sa baba. So positive ang sa may left side, tapos yung negative. Tapos dito ikakabit papunta sa ating ECC. At makikita natin sa ating ECC, andito yung PV input. Okay, so dito ikakabit positive, negative din. Kaya may sign yan, okay. Okay, so dito yung positive at negative. Tapos dito sa may out ng ating ECC sa ating solar charge controller papunta ng ating battery, yan. Tapos dito yung battery cable natin, yan, positive tapos negative. Tapos ito papunta sa ating inverter, yan. So DC pa rin ito. Tapos gagamitan natin ng LBD. So yung gamit ng LBD ay magpo-protect sa voltahe na matitira sa ating battery. Kasi gel type yung battery na gagamitin natin. So 50% yung DOD niya. Ito, ginamitan natin ng switch. Tapos nating gamitin ay wala tayong gamitan, so off natin yan. Okay, tapos ito yung outlet natin. So kailangan sana to ng relay, pero hindi na tayo gagamit ng relay kasi diretso na natin kakabit dito sa kanyang switch, dito sa kanyang switch ng ating inverter. So paano ba yun ikakabit sa positive na line sa ating LBD? So papakita ko sa inyo kung paano natin ikabit yung wire na hindi na maglalagay ng relay. So sa output ng ating 220 dito sa ating inverter, tapos may switch dito. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano i-wiring yan, ikakabit yung wire para andar siya na wala ng relay. So ito ka-partners ay nilagyan na natin ng wire para hindi na mas mahaba yung video natin. So mas madali lang kasi ito gawin yung mga wiring nito at maglagay din kasi ako ng diagram nito para madaling masundan. Ang hindi ko na ikakabit, ito yung mas mahirap gawin. Medyo komplikado to kung hindi ko magagawa sa inyo ng actual o step by step na actual na nakikita nyo sa video. So ito ituturo natin ay yung pagkabit kung paano ikabit yung single wire galing sa ating LBD output, no? Para masuplayan to yung inverter na hindi nagagamit ng relay. So dito lang sa switch niya. So ating buksan to. So dito ang makikita nyo ay dalawang wire galing sa switch. Ito yung dalawang pulang wire. Yan po ay switching ng supply sa 12 volt. Okay, so magkaparehong red wire, no? So dinaan lang siya ng switch dito. So saan ba natin ikabit yung wire sa dalawang nakasolda dito sa paa ng ating switch? So atin pong alamin kung saan yung supply ng 12 volt. Okay, ito saan
na wire nito ay may supply na 12 volt. Gagamit tayo multimeter. Set natin sa DC. Okay. Tapos pindutin natin sa DC. Yun. Ilawan natin. Okay. So lalagyan muna natin ng battery para paandarin natin. Tapos off muna natin yung switch dito. So disable natin yung isang linya sa dalawang wire na nakakabit sa switch dito. Okay? So saan ba dito? So maalaman natin, gamitan na natin ng multi-tester. On natin. Yan. Tapos itong black test probe natin, itong ground, ilalagay natin sa negative ng ating dito sa galing sa ating battery, negative. Tapos check natin kung saan yung supply na 12 volt dito. So unahin natin sa taas. Yan, nagkaroon siya ng supply dahil naka-on yung switch ng ating inverter. So off natin. Yan, off natin. Check natin kung saan yung walang supply sa dalawang paa ng ating switch. So sa taas, so wala. Sa taas to, yung sa upper side, okay? Tapos yung sa baba. Yun, ito yung may supply na 12 volt, yung sa baba. Ibig sabihin, present yung 12 volt dito sa baba. Sa baba sa galing yung supply, okay? So off natin, so walang supply yung sa taas. Wala. Wala yan. Okay? So ang lalagyan natin ng wire galing sa ating supply ng output nating LVD ay itong nasa baba. Tanggalin natin to. Desolder na natin to. Pero off muna natin to. Tanggalin muna natin yung supply ng ating positive sa ating battery. Tanggalin natin. Para iwas magka-short. So itong sa baba, itong may supply na 12 volt, ito yung ihahang natin. Tanggalin natin to. Okay, so ito yung may 12 volt na present yung supply niya. Okay, so tanggalin natin yan. Tapos yung galing sa ating output ng LVD ay kakabit natin dito. Dito na tayo sa LVD output. Yung 12 volt out niya ay gawin natin supply dito. Okay. Okay, hang natin tong 12 volt. Okay. Dito lang to, ilagay lang natin si lalim. Try natin. Supply. Yan. Yung switch, ito. Yan. Meron na siya. Tapos ito, on natin to. Yun, umaandar na siya. Umaandar na yung ating inverter. So, pwede na siya. Pero kinat na natin yung kanyang sariling supply. Galing na siya sa LVD. Pagka-top ng ating LVD ay mamamatay siya. Okay? So, tulad nito ngayon, yun o, namamatay siya. Ito. Yun. Yun. Siya na yung, ang LVD na yung magpapaandar ng ating inverter. Yan. So, ating ikakabit to. Dito sa load na po ito. Dito sa load. Maliit lang yung wire natin dahil sa pang-ilaw lang natin to. Pang-ilaw.
sa ating output dito. Yan. So, okay. Check natin. Handa rin natin kung mayroong output na yung ating inverter. Okay, so check natin. Easy. Yan, easy. Tingnan natin yung easy niya. On. Yan. Tapos check natin yung easy out niya. So, yun. Meron siyang 220. Yan, tingnan natin. May 220 na siya. Okay? 230. So, may output na yung ating inverter. Yung supply ng ating inverter at saka NVD galing dito sa ating battery diretso. Nilagyan lang natin ang switch dito. Okay? Tapos takpan na natin to. Tapos ito. Close na natin. Yan. So, yun. So, itong wire na to ay papunta sa isang paan ng switch nito. Hanapin nyo lang kung saan yung merong supply, kung saan yung may 12 volt. Tanggalin nyo yung wire na may 12 volt na supply. Ito ay may present 12 volt po ito. Tinanggal natin at ikinabit natin itong galing sa supply ng relay. So, yun na mount na natin sa wall. Yan na yung posisyon niya. Okay, so ilagay natin yung TV wire. Okay. So ito yung positive. Okay. So ito yung positive, negative. Ilagyan muna natin ang battery. So itong battery natin, yung gamit natin battery, yun 12 volt 25 EH na Channing. So gel type battery. So yun, i-power up natin. Unahin natin yung battery bago dito sa PV. I-breaker natin. Okay, yun. So nagcha-charge na siya. Makakarga na siya. Tapos on natin. Yan. So pwede din i-off natin yung inverter kasi gumagana pa tong switch dito. Yun. Pero on natin. Yan. So subukan natin yung ilaw na ikakabit natin. Itong ilaw muna ito. Kakabit natin tapos on natin to. Yun. So yun siya. Kumana na. Nurse, ito yung gamit ko na solar panel. Ayan. So yan po yung brand Sun Power. So 600 watts yung nakalagay. Wattage nito ay 60 watts lang po. Peak power po ito. Okay, so Sun Power 600 watts yung nakalagay. Pero okay lang 60 watts. So ito yung BMP. So 18 volts maximum operating voltage niya. Tapos dito check natin. Ayan. So masiguro natin yung polarity. So okay. So yung positive. Ayan. Okay. So itra-try natin itong ilagay doon sa ating bubungan para ma-connect natin to. So yan ka-partners, yan po, nagpo-plot na po yung ating ECC. So yung plot voltage natin is 13.7. Umabot na siya, so nag-stop na yung charging niya. So ngayon 11 o'clock ng umaga, nagpo-plot na po siya. So napakalakas niya mag-charge. Pinuno niya ng mga 4 na oras lang. So mabilis mag-charge yung ating panel. So kapartners, maraming salamat po at maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. So bye bye, God bless.